white onion na merong Wala dito mga toyo. Sa mga anak ko Yan. Ramos. Tapos saka natin siya, yan o. Ito yung pala, sabi mo. Ikaw pala sabi mo pala may Ramos. Wow! Ay, ang asan. Yan alam naman naman. Ayan o. Tikman natin ha. Bibigyan ko kay sir yung ano, isang... Ano yan ha? Binurong sili. First time ko matikman no. Tikman natin. Parang ito. Paano po sa inyo? Ito, pakikitaan tayo ni ate kung paano mag-harvest ng white onion. GAP certified white onion. Ganyan. Yun. Tapos saka ilalagay doon. Boss, paano mag-sort out niyan? Pinipili lang kung gaano yung mga laki niya. Wow! Talaga naman, napakaganda ng view. Napakaganda ng Pilipinas, napakahangin, ang sarap. Kita nyo naman yung mga views na pinakita namin sa inyo, talaga namang nakakamangha. Grabe. Woo! Dito lang yan sa Pilipinas. Ayan mga boss ship, gusto rin natin syempre i-share sa inyo no, yung ating experience, yung ating mga ginawa this week no. Nung tayo ay bumiyahe sa Occidental Mindoro, ano ba yung nangyari sa atin doon? Ano ba yung mga ginawa natin doon? Okay, this time, syempre, gaya ng dati, throwback ulit tayo. Ano ba yung mga na-experience natin nakakaiba sa Occidental Mindoro? Kasi meron tayong official travel doon, mga boss chief. Kaya gusto natin ipakita kung ano yung mga nangyari at ating mga adventure sa Occidental Mindoro. Okay? Panoorin natin ito. Let's go! Di na kayo matutulan? Magandang araw, magandang gabi. Nasaan man kayo ngayon, mga boss chief, mga ka-Onyx, no? Tuloy pa rin ang buhay dito sa Occidental Mindoro, Philippines. Napapaikutan tayo ng mga puting sibuyas. Yan. Tignan natin ang mga puting sibuyas to na sa palibot natin. Yan. Tag sibuyas ngayon dito sa Occidental Mindoro, bayan ng Santa Cruz. Yung ang panahon dito ay, yan naman, kita nyo naman, no? Complete costume ako mga boss chief, mga ka-Onyx, dahil sobrang init dito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Kaya grabe oh, kaya full costume tayo, may salamin, naka-hood, long sleeve, syempre para protection sa init. So ganyan ang panahon dito no sa Occidental Mindoro, hindi gaya sa Oriental Mindoro na medyo maulan, makulimlim at hindi ganito kainit. So grabe ang init dito sa Occidental Mindoro. Pero ganoon pa man, tuloy pa rin no ang buhay ng mga magsasaka dito, kahit na bagsak ang presyo ng sibuyas, bagsak ang presyo ng palay. So tuloy pa rin no ang buhay ng mga magsasaka natin. So pag-usapan natin no ang presyo ng palay no, bumababa na naman siya no, sa 20, halos 21, 23. So ang presyo naman ng sibuyas natin dito bumababa na rin. So kawawa talaga yung ating mga farmers pagka bumaba pa sa minimum no, dapat nasa 40 pesos no yung presyo ng mga sibuyas dito, pero ngayon nasa 27 na lang daw no binibili. Kaya kawawa talaga no. Malaking kalugihan, pero ganun pa man, sa init ng panahon dito sa Occidental Mindoro no, tuloy pa rin ang buhay ng mga magsasaka. At kahit sa mura ng mga presyo ng mga pananim nila, palay, sibuyas, tuloy pa rin ang buhay, mga boss chief. Yung nakikita natin mga pananim na sibuyas, mga viewers natin, ay ito malapit na siyang i-harvest ano. At ito yung mga tanim dito, mga sibuyas, mga mais. Kung makikita natin yung mga mais, ayun no, halos tuyo na rin talaga siya dahil sobrang init no dito talaga sa bayan ng Santa Cruz, sa probinsya ng Occidental Mindoro. Grabe ang laki ng kalabaw na to. Siya yung bantay ng mga halaman dito. Ayan oh. Nako, delikado yan mga boss. Baka tayo ay masipa niyan. Mahirap. Tabi tayo.
Baka masipa tayo. Bago ka kasi makarating doon sa ayan sa may sibuyasan, dito ka muna dadaan. Kaya hanggat hindi siya umaalis dyan, hindi ka makakadaan papunta doon sa kanilang sibuyasan. Ayan na siya, nakapwesto ulit. Parang security guard ng mga sibuyas yung kalabaw na to. So makita natin, no, talagang probinsyang probinsya. Ganito ang itsura dito, mga boss chief, mga viewers natin. Tuyo ang mga damo. So tuyong tuyo dahil sa sobrang init, sobrang araw at halos walang tubig dito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ito, kain muna tayo ng Philippine cherry. Alam nyo ba to mga boss chief, mga viewers natin, no? Yung aratilis. Natatandaan nyo to sa mga kababayan natin sa ibang bansa dyan. Naalala nyo ba itong aratilis? Diba? Marami nito sa probinsya at madalas natin kainin. Ang tawag rin dito ay Philippine cherry. Kain tayo. Sarap. Dami. Ito pa. Ayan. So kahit ang mga kabundukan dito, mga viewers natin, no, sa bayan ng Santa Cruz, makita natin brown na, no, bukod dito sa mga sibuyas na to. Talagang sobrang tuyo, sobrang init ng panahon dito. Grabe, hindi natin maintindihan, ano. Pero ganun pa man, sabi ko nga, syempre tuloy-tuloy lang yung ating buhay dito. At isang bagay pa, no, mga viewers natin, no, yung tumataas na presyo ng gasolina. Siguro dyan sa inyo, sa ibang bansa, no, sa ibang lugar, ganun na rin kataas ang gasolina. Grabe, talaga namang apektado tayo ngayon. Sobrang lalong maghihirap yung mga mahihirap na mga mamamayan natin dahil nga grabe yung taas ng presyo ng gasolina natin. Ilan na ba yung presyo ng gasolina dyan sa inyo, sa inyong bansa? Dito sa atin, ano, last week lang nasa 109 last week, but this week, no, kanina pagdaan namin, no, sa Abra de Ilog, nasa 119 pesos na yung diesel, yung diesel mismo na pinakamura dating gasolina. Nasa 119, pinakamataas siya kumpara sa premium at regular na gasolina. Grabe, paano pa kaya tayo mabubuhay nito mga boss chief, mga viewers natin? So kailangan natin magtipid, syempre kailangan nating magtanim din sa ating mga bakuran, no, na makakain natin. Kasi hindi natin alam, baka pagdating ng panahon wala nang saysa yung pera natin na hindi na tayo makakabili ng mga pagkain, no. Kaya dapat meron tayong sariling tanim sa ating mga bakuran para anumang oras na mangyari, dahil hindi natin alam kung kailan magtatagal yung giyera sa ating mundo, meron tayong makukuhang pagkain sa ating mga bakuran. Yan. Ako, hindi na naawatin. Gusto kahit din Ito medyo tatawid tayo ng ilog, no. Ayan, no. Pero mababaw lang naman. Pero ito yung mga lugar na dinaraanan natin dito. Wow. Ang ganda ng mga tanawin dito, mga boss chief, oh. Mga viewers natin, kitang-kita yung mga kabundukan, no. Kahit puro brown na yung mga kabundukan, no, at yung mga damo nakita natin puro brown, pero napakaganda ng tanawin dito. So na-enjoy natin kahit nasa farm tayo, nasa bukid tayo, nasa malayong lugar tayo, sa bayan ng Santa Cruz. Ito, na-enjoy pa rin natin yung mainit na panahon at puro tuyot na halaman dahil yan, napakaganda ng tanawin. Grabe, oh. Wow. Suabe. Ang lalaki naman ng mga pulang sibuyas dito. Ito, oh. Yan, hanggang dun yan, oh. Mga sibuyasan din. Meron din silang puting sibuyas dito. Doon naman banda, tignan natin. Typical na bahay pahingahan na merong aso. So talagang bukid na bukid, ano. Ang gandang alaala, no. Ang gandang maalala. Naalala nyo ba mga viewers natin dyan sa ibang bansa? Dito sa Pilipinas yung mga bukid, ganito ang itsura, ganito ang makikita. At pag tag-init, eto puro
halos wala kang makitang halaman na nabubuhay, puro tuyot, no? Maliban na lang doon sa mga pinapatubigan ng mga pananim natin sa bukid. Eto, may mga puting sibuyas din dito. Wow, grabe, ang ganda talaga ng tanawin nila rito. May konting ilog, hindi natin alam kung paano tayo tatawid rito. So, siguro dito na lang, no? Yan. Oops. Oops. Oh my goodness. Wow. Ang ganda ng tanawin dito sa taas na kinilalagyan natin ngayon. Grabe. At makikita natin, ano, in-harvest na yung mga puting sibuyas nila. Ayan, oh. So, puntahan natin yung mga harvested white or yellow onion nila. Eto mga boss chief, no? Mga ka-onyx yung mga harvest nila rito na white onion na harvest na nila. So, yung iba nandoon pa. So, medyo maganda ang presyo ng white onion kapag ka ikaw ay GAP certified, no? Dahil nakaangkla ito. Ang market nito ay sa Jollibee na. Medyo maganda ang presyo. Kaya dapat kung gusto nyo maganda ang presyo na kumita, kailangan magpa-certified kayo sa good agricultural practices at kayo ay magkakaroon ng magandang market from Jollibee, no? Dito yan kumukuha ang Jollibee sa Occidental Mindoro ng mga GAP certified white onion. Tumpok na mga harvest nilang white onion. Ito, pakikitaan tayo ni ate kung paano mag-harvest ng white onion. GAP certified white onion. Ganyan. Yun, tapos saka ilalagay doon. Ayos, ganun pala yun. So marami sila nag-harvest dito, mga ilang tao. At may mga tumpok-tumpok na rin. Ayan, no? Mga white onion nila. Okay, ganyan kahirap ang maging farmers, pero ganyan din naman kasarap, no, kapag kumita ka sa iyong mga itinanim na mga produkto. Okay, another tips, nakita ninyo kung paano mag-harvest ng white onion. Ayan mga boss chief, mga viewers natin, ano, sa makikita ninyo itong mga putol na mga kahoy, no. Ito yung actually pinag-anihan na ito ng mga mais to. Ang lawak niyan. Ang lawak din ng maisan dito, no, mga boss chief, mga ka-onyx natin. Ayan, no. So, dalawa ang mga tinatanim nila dito pagka tag-araw, onion tsaka mais, no. May palay din pero bihira. So, dahil hindi masyadong maganda ang tubig pag tag-araw dito, kaya mais tsaka onion na hindi masyadong matakaw sa tubig ang kanilang mga itinatanim dito. Katatapos lang, no, ng kanilang pagtatanim ng mais na harvest na nila. Kaya ngayon, kasunod naman nilang i-harvest itong sibuyas. Pagkatapos nito, palay naman ang kanilang itatanim dito. Wow! Talaga naman po. Kita nyo ba yan mga boss chief, no? So, nagkakatuwaan lang ngayong gabi. Ito yung katuwaan namin dito, no? Mag-ihaw ng mga malalaking isda. Ayan, no? Kita nyo ba yan? Ayun po. Luto na yung mga nandoon sa kaldero. So, mukhang may session yata, no? Mukhang may session yung ating mga kasama, kaya lang hindi tayo makakapag-join sa kanila kasi tayo ay kunwari under medication. Okay, mamaya samahan nyo kami, no? Papakin o tikman to mga fresh na isda, no? At syempre masarap to, inihaw. So ito yung ating enjoyment ngayong gabi dito sa bukid ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Yan. Wow. Tikman natin itong mga boss chip, oh. Oh. Hindi kasama ang balat. Ang sarap, grabe. Matamis-tamis. Masarap pala to, no, mga boss chip.
So, manamis-namis tama si Raymond. Yan sir, dito sa taas, sausawan. Isa pa lang, no? Kuha tayo Sibuyas pa. na may tuyo. Yung kalamansi. Masarap pag mainit, pero pag malamig na nawala yung Ang tawag sa isda na to ay pigit. pigit, pakul. Oh, pigit or pakul, no? So, masarap talagang pang-ihaw to mga boss chief. Yung isa, tambakol yata yan, o tulingan, no? Gulyasan. Dulyasan or tulingan ang tawag doon. So, ayan, no? Isa pa tayo. Sarap nito. Enjoy tayo dito, mga boss chief, oh. Manamis-namis siya. Ang sarap niyang pang-ihaw. Yan, ito mga viewers natin, ano, may kakaibang recipe sila dito, ano, sila kuya. Okay lang po. Yan, may kakaibang recipe sila dito. Ngayon ko lang natikman, no, first time natin matikman itong radish, no, na binuro. Radish na binuro. Ang sarap pala nito. Ngayon ko lang siya natikman. Grabe. First time kong makatikim ng binurong radish. Sarap. Grabe, ang sarap pala. Pero mayroon pang mas kakaibang binuro doon ng mga viewers natin diyan, ano, sa ibang bansa. Ito, first time ko rin makakatikim ng binurong sili. Biro nyo, meron palang binurong sili. Pero nawala Ito, yung yan, no? Oo, wala. meron binurong Parang sili, no? crunchy lang siya na, oh. Ayan, no? Tikman natin, ha? Bibigyan ko kay sir yung ano, isang... Ano yan, ha? Binurong sili. First time ko matikman, no? Tikman natin. Parang ito. Paano po sa inyo? Grabe. Promise, no, mga viewers natin, panalo yung lasa niya. Hindi siya ganun kaanghang, pero ganun siya kasarap, no? Ayoko lang. Konting-konti lang yung anghang niya, pero kakaiba. Ano natin? Kung alam natin na yung binuro, no? Pagka binuro mo yung mga gulay o kung ano-ano man, mayaman siya sa microorganisms, no? Yung mga good bacteria na maganda sa katawan ng tao. Pag nagayat mo siya, hugasan mo. Ilagay mo sa garapon, lagay mo suka, paminta, kunting asuka, asin. Parang iano mo dun siya sa asin at suka. Badlang. Bawad na siya. Parang atsara. Macharas siya. Yun. Siro, tikman mo Narinig yan, nyo ba yun, mga viewers natin? No? Ganun lang pala ang paggawa ng binuro, no? Binurong sili at binurong radish natin. Grabe, simple lang. Bago mo siya yung tulad ng sili. Makagawa ka na ng Bago mo siya ganun biyakin, kasarap hugasan na mo muna. binuro Huwag mo na siyang natin. hugasan pag... Ito mga viewers natin, no? Ito raw yung masarap na panimbang, no? Panimbang ang tawag nila rito, eh, pagdating sa pagkain. No? Sige, timbangin mo. Pas muna. Panimbang daw. Ito yung white onion na merong Wala dito mga ano. toyo. Siguro may konting suka. Tapos ilalagay mo dito sa inihaw na pigit. Yan, no? Ano yan? Inihaw na pigit. Ang mga anak ko Yan. Tapos saka natin siya, yan, no? Ito yung pala, sabi mo. Ikaw pala sabi mo para may ramos. Wow! Ay, ang anak. Yan alam naman naman. Yung una ko sa... Grabe. Ang sarap nito, no? Mga boss chip natin, no? Mga ka-onyx. Tingnan nyo naman, no? Tignan nyo naman yan. Yung kasama ko. Dito, ito. Dito. Yung, Panalo! Good morning mga boss chief, mga ka-onyx. So, pinakita natin sa inyo, no, yung paru-paro. Nakita nyo ba yon? Sobrang laki. Grabe, ayan, no? Akala namin kanina plastic lang. Pero tignan nyo naman, no? Totoo pala to. Ang laki! Grabe! Isang dangkal, oh. Isang dangkal, grabe. First time ko na nakakita nito. Grabe, no? Dito sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Meron palang ganito kalaking paru-paro. Grabe, nakakatuwa. Ayan, no? Ayan, mga boss chief. Narito naman tayo ngayon sa bayan ng Paluan.
probinsya ng Occidental Mindoro. Okay? So papakita naman namin sa inyo ngayon, no, yung mga harvest nila dito na red onion. Tignan natin kung paano sila mag-sort out ng kanilang mga bagong harvest na red onion. Okay? So dito yung kanilang sort out areas ng kanilang mga red onion, no? Bagong harvest ito lahat. Tignan natin kung paano sila nagsusort out. Yan. Boss, paano mag-sort out niyan? Pinipili lang kung gaano yung mga laki niya. Kabisado niya na, no? Ano ang ano niya? Small, medium, large? Lahukan na rin. Okay. Basta nililinis lang, ano? So, parang sinasalandra lang, nililinis nila. Tapos saka nilalagay doon sa red bag. So, yun yung mga red bag, oh. So, dito mga boss chief, no? Medyo mahal ang bili ng sibuyas dito sa bayan ng Paluano kumpara sa ibang bayan, dahil ang produkto raw na sibuyas dito sa Paluan ay matagal mabulok, no? Hindi kagaya sa ibang bayan mabilis mabulok. Kaya rito tama sa gulang ang kanilang pag-harvest, kaya matagal siyang mabulok. Kaya ito yung pinupuntahan ng mga buyer at mas mahal ang kanilang presyo ng sibuyas dito. Mapaputi man at mapapulang sibuyas. Tingnan ulit natin, ano. Ayan, oh. So yung iba nilang na-sort out na, ito na. So nai-red bag na nila. So ang dami. Tingnan natin, no. So ang dami pa mga tinatapon na ano ito, oh. Mga reject na to, no. Pero ayan, oh. Ang dami pang mga reject. Pero sa amin, no, sa atin, pwede pang panggamit sa bahay itong mga reject na to. Kaya lang wala tayong taga-ipon para sa pwede nating ipunin at may uwi pa sa bahay. So ito yung kanilang mga yan, mga na-sort out na at na-red bag na. Okay, ito pa yung ibang mga bagong red bag nila. At eto pa, no? Sigurado, no, milyon na naman ang kita nung may-ari, no, na nagpatanim ng red onion na ito. Medyo malalaki yung mga sibuyas nila dito sa Paluan kumpara doon sa ibang bayan na napuntahan natin. So maganda kasi ang lupa rito sa Paluan, kaya ayan, no, good quality yung kanilang mga sibuyas dito. Ayan, lalaki. At saka husto sa gulang. Husto sa gulang yung mga yan, kaya good quality at matagal siyang mabulok. Kaya medyo mahal ang kanilang presyo. Ay, sige, oh! Yan mga boss chief, dumaan lang tayo rito sa Mamburao. Pauwi na tayo ng Calapan City, Oriental Mindoro. Pero nakakita tayo ng mga talipapa ng isda rito, kaya sayang naman, napakamura lang ng isda rito sa Mamburao, Occidental Mindoro. Medyo mahal sa Calapan, kaya sinamantala na natin. Siyempre, ayan, oh. Yan. Yung pusit nila, no, 130 lang ang kilo to. So nakabili na tayo, yan, oh. Palilinisan na lang natin. Tapos ito 150 ang kilo ng matambaka. Tapos tong tulingan is 130 lang ang kilo. Yan. Tapos syempre bumili tayo nitong dorado. Ayan. Bumili rin tayo ng isdang malaki, yung dorado. So yung bandang ulo yung binili natin, ito pinahiwa na natin ito. Yan. So 2 kilo yan, ano? So 160 lang ang kilo niya. So tignan natin iba pa mga isda ron sa kapitbahay nila, mga boss chief. Mga viewers natin, siyempre. So may mga isda rin dito sa katabi ni. Ito yung isda kung saan tayo namili. Tapos may mga isda rin dito sa katabi natin, pusit nila. 130 din ate ang kilo nito. 120 po. Ito ay katsawan. Katsawan, yan. Magkano sa katsawan? 180. 180 lang yung katsawan nila. Dito may mga isda rin sila dito. Pakul, ang lalaki din, oh. Pugita. Kapakol. Magkano sa pakul, ate? Ano po? Magkano po sa pakul? 120 po. Okay. 120? 120 lang ang kilo. Mura. Ay, sa pugita nyo, ate? 180?
sarap sana bumili ng pako kung mayroong mag-ihaw sa atin kaya lang wala kasi mag-ihaw sa atin at saka wala tayong ihawan. Pero next time bibili na tayo ng ihawan para meron ng tayong pwedeng biling isda na pang-ihaw. Yan laki. Okay, ayos tignan natin pinamili natin para makadiretso na tayo ng Calapan City. Taping ko kaya to. Pero Ito ito na- po, malinis na parehas. Yun, ito na yung pinamili natin Dorado, 2 kilo yan Tapos yun okay. Pa isang kilo May pusit na rin dyan Bago magtali. Andyan na yung pusit. Hindi, nililinisan pa yung pusit. Yun, Isda! Mura lang! ayos. Hindi na kayo. Dala kayo, mura Ayos. lang! Meron na tayong matutuwanan nito ang ating mahal na Reyna. Meron tayong dalang mga seafoods na murang-mura. So sa mga viewers natin dyan sa Canada, sa ibang bansa, yan po, nagpakamura ang mga isda dito sa Mamburao Occidental, Mindoro. Aling Jonah at Aling Maylin. Yan ang mga hindi apektado ng oil crisis. Dahil sa kanyang murang Yes po. Passion Dorado. Yan, ito mga boss chief binili na rin natin yung natitirang buntot ng Dorado. So halos 3 o 4 na kilo siya yung buntot niya. Binili natin kasi bukas papasok tayo sa office. So pang lunch natin yun, para makatikim naman yung mga office mate natin ng malaking isda at masarap na isda. Siyempre, para magkasiyahan naman bukas merong libreng isda Dorado na sinigang na doradong isda na malaki. Makakatikim naman yung ating mga office mate tomorrow sa Calapan City. Yan. Mga viewers natin, sana mag-enjoy kayo at may matutunan sa video nito. Hindi pa mahal ang gasolina sa amin. Hindi na mahal sa kanilang kasi. Ayan, magandang araw, magandang gabi mga boss chief, mga viewers natin. Nandito na ulit tayo from Mamburao going to Abra de Ilog and Puerto Galera. So, dumaan ulit tayo syempre sa delikadong daan doon sa mataas na kabundukan. Makikita natin Ngayon, papakita namin sa inyo na sa tuktok tayo ng bundok. Aakyat tayo doon sa Bandaro para makita natin yung kabuuan, kagandahan ng buong tanawin dito. Okay, let's go. Akyat tayo. Pahay nyo ako. Okay. Yes, may daan pala rito Ang lakas ng hangin mga boss chief. Ayan wow. Kita nyo nga naman yan Wow, ang ganda ng tanawin. Kaya lang, sobrang lakas ng hangin. Pasensya na baka hindi nyo naririnig ngayon. Ito yung mga tanawin. Ito yung mga tanawin na makikita natin dito Akyat pa tayo dito sa taas. So, sa pinakamataas niya. Ito, yan. Wow, grabe Ito yung parang pinaka overlooking nila. First time natin umakyat dito mga boss chief. Ayan Uy, grabe. Ang sarap pala rito kitang kita. Yung sa kabila, kitang kita natin yung mga rice green fields. Kita nyo ba yan mga boss chief? Tapos merong doon tawag dito, may white sand yata. White nabubulol tayo. Hinihingal tayo mga boss chief. Pasensya. Ayun may white sand. Napakaganda. Karagatan, rice field, coconut trees. Grabe, ang ganda. Ito yung daan na inakyat natin mula doon sa baba. Tapos dito naman sa kabila may mga bahayan, ilog din rice field, coconut and karagatan din ang makikita natin. Grabe. Punta tayo dito banda mga boss chief Wow. Kita nyo naman mga kabundukan Eto. Yan. Shout out kay Inags. Narito ulit ako sa Puerto Galera. From Abra de Ilog going to Puerto Galera. Ang delikadong daan. Pero ito hindi natin naakyat itong portion na to. Kasi ngayon gusto ko namang maiba. Makita na natin mga viewers sa ibang bansa at dito sa Pilipinas yung ibang tanawin naman mula sa mas mataas pang lugar. Yan. So kung matatandaan nyo boss chief doon tayo pumuwesto kasama si Kainags nung nakarang ipinakita namin sa inyo ang lugar na to. Doon tayo nakapwesto sa mga kasama natin makikita natin. Pero dito
mas mataas yung lugar na to mga boss chief, kaya mas kitang kita natin lahat dito. Ayan oh, kita nyo ba yan yung kabundukan? Wow, ang ganda, ang ganda ng kabundukan. Yung daan na pinanggalingan natin doon, ito yung malapad na ilog. Wow, galing. Papunta yung ilog going doon sa dagat. Yan, dito may ilog, no? Mga viewers natin, may ilog dito. Makita natin maraming baka sa baba. And then yan, yung ilog papunta doon sa karagatan. Wow, galing. Eto pa, the best. Wow, grabe. Sana nag-enjoy kayo mga boss chief, dahil ako, syempre nag-enjoy ako dahil alam ko mag-enjoy kayo pag nakita ninyo o napanood ninyo ang video ito. Napakaganda ng Pilipinas, guys. Wow, narinig nyo ba yun? Napakaganda raw ng Pilipinas, no, mga viewers natin. So sa kanila mismo nang galing yan, sa mga kasama natin, ano, napakaganda ng Pilipinas. Kaya yung mga kababayan natin abroad at yung mga viewers natin abroad, no, sa ibang bansa, yan, napakaganda ng Pilipinas, napakahangin, ang sarap. Kita nyo naman yung mga views na pinakita namin sa inyo, talaga namang nakakamangha. Grabe. Woo! Dito lang yan sa Pilipinas. Woo! Ito yung isa sa mga mahirap daanan dito ngayon sa delikadong daan na to, dahil gumuho yung mga tabihan niya, no? Kumipot na yung daan. Dati dalawang pwedeng magsalubungan yung mga sasakyan, pero ngayon dahil gumuho yung bundok sa gilid, kaya kumipot siya at medyo mahirap magkasalubungan kasi nga pataas siya, no? At pababa. Pero napakaganda ng tanawin nito. Tingnan nyo yun mga viewers, oh. Wow, ang ganda, di ba? Dami nyog, bundok. Dito ulit tayo sa Puerto Galera White Beach. Nasa taas tayo at kitang-kita natin mula rito ang kagandahan ng Puerto Galera White Beach. Drop by lang tayo and then diretso na tayo ng Calapan City. Wow, talaga naman napakaganda ng view.